Tikman natin ang beef gourmand. Naimas Daytoy. This is delicious. Ang mall natin dito sa Pilipinas, state of the art. Aksidente si mother. Nabagsakan siya na. Oh, bakit ang mahal ng mangosteen, Mariko? Ito talaga yung pinunta ko dito. Nakakatamis ng watermelon. Cash. Your mommy is going to Korea. So, errands today. Hi guys. So your mommy is going out, doing some errands. Ilang araw na din tayong hindi lumalabas. So it's about time to go out. Gusto ko ng maarawan. Maarawan. Okay. Yeah. Gusto ko nakatali yung buhok ko eh, ang init. Hindi ko alam, medyo sobrang init. Parang Siargao feels. Dito lang ba sa bahay namin? O sa inyo din. Lumalabas na ang mga white hair ng mommy nyo. Kailangan ko nang magpa hair color. Pero ano lang naman yan eh. Talagang mga signs of aging. So dun sa vlog ko, merong nag-comment na dito daw sa aking vanity area, maganda daw kung merong malaking mirror, ganyan-ganyan, tapos may mga ilaw. Okay guys, so ngayon, sasagutin ko siya. As much as possible, ayoko pong magsalamin sa kwarto because it's not a good feng shui. Well, sa akin lang po yun ha. Kung hindi nyo naman pinapractice, okay lang guys. Walang problem. While meron akong mirror dito, pero hindi siya nagre-reflect sa kama. Sa Feng Shui kasi, yung mirror dapat hindi nagre-reflect sa bed. Kumbaga, hindi siya nakikita. Eto kasi guys, pag ganito, tapos yung bed ko nandito, so hindi siya nakikita. Ang daming explanation. Pag dito tayo naglagay ng mirror, tapos yung bed is nandito, andyan po yung aking headboard. Pag nakahiga ako, makikita ko yung mirror. So, ayoko po ng ganun. Sa ating IKEA wardrobe, meron din akong pinalagay na mirror, pero the mirror is facing pa ganun. So, dun siya nakatutok, hindi rin nakikita sa bed. So, yun yung reason ko kaya wala tayong malaking mirror dito, and at the same time, I don't feel I need a big mirror. Hindi tayo beauty vlogger, ganda-ganda vlogger lang tayo, ganon. Yung mirror na gusto ko dito, tabletop lang, tapos na-fold na itatago ko. Which, last year, merong brand na pinadalhan tayo. Kung nare-remember nyo, nung nag-travel ako sa Korea, siguro, I think, later part of last year, dinalang ko si Hazel ng tabletop mirror at saka hair dryer. Meron din po ako noon at magagamit ko na siya ngayon. Charan! O, diba? Ayan! Yung mga bagay na tinatabi-tabi lang ng mommy nyo. At some point, nagagamit din. So, I'm gonna do unboxing. Imagine niyo more than 6 months na nandoon sa cabinet sa baba. And finally, magkakaroon na siya ng purpose. Hirap naman mag-unboxing. Ito yung kanyang stand. Charger. Rechargeable siya. Meron tong lamp. May pailaw. As in, nilagay lang natin siya dito. Oops! Oh, diba? Ayan na yung. Wow! Ang saya ko. Paano ba to? Baka kailangan ko pang i-charge. Meron siyang port dito para i-charge muna natin. Since matagal-tagal siyang nakapark sa cabinet, naubos ang kanyang battery. Ayan. Meron tayong extension cord dito. Saan? Ayun! Meron nga. Nalobat siya guys. Ayun no. I-charge na siya. Dumidikit. Namumove mo to. Adjust mo siya ganyan. Ganyan. Diba? Perfect para sa ating maliit na vanity area. Pwede na ba? Oh! Ang sabi dito, meron siyang 3 light colors, built-in lithium battery, USB charge, may memory function. Paano yun? Meron siyang 30 minutes auto-off. Kung maiwanan mo, mag-shut off siya. And then, adjustable yung brightness niya. O, diba? Napakinabangan. Next, we have hair dryer.
Alam nyo guys, itong hair dryer na ganito, nakita ko na to sa China last year. Yung 3 hotels na tiniran ko sa China, ganito na yung mga hair dryers nila. Tapos na-amaze ako kasi it's so powerful. Ang ganda niyang makatuyo. Similar na similar siya sa Dyson. White cream. Ganda ng kulay. Hindi ko pala tinurn na dito sa aking salamin. Yung kay Hazel kasi magka-turn na sila, parang bronze ang kulay. Ang lakas at saka parang performance ng Dyson. While may Dyson ako, di ba naman magnet dito. Tapos meron pa siyang lalagyanan. Para hindi siya nagagasgas, di ba? Try natin. Ay. Wow. Malakas ha? Yung ating Dyson. So this one, ito guys, ayan siya. Tanggalin dito. Pwede mo rin siyang tanggalin dito. Ayan, o diba? Pero love ko to guys. Ang tagal na nito sa akin. I bought this during pandemic. Siguro mga 5 years na siya. Gas-gas na, marami ng damage, pero perfectly working. Yan, tabi lang natin yan dyan. Tapos, ito is backup. Ayan, nakakatuwa. Meron na akong salamin. Diba? Perfect ang salamin na to. Ito lang talaga yung gusto ko. This will be link in YouTube shopping, guys. Perfect to na regalo sa mga kaibigan nyo. Natutuwa ako yung mga bagay na itinatabi mo, tapos magagamit mo after quite some time. Pero dapat hindi din ganun, guys, yung concept eh. Dapat, bibilin mo lang pag kailangan mo na. Pero yung bibili mo tapos itatabi mo, nag-occupy ng space, tapos pwedeng lumaan na siya, pwedeng hindi mo na siya gamitin, di ba? Pero ito naman kasi, padala to ng brand. So, okay. Medyo mainit. Pero, parang mamaya uulan. Okay, so errands today. Meron tayong mga several things to do na pinagsama-sama ko na naman only because to save on time, on gas, and on energy. Diba? Para hindi araw-araw lumalabas. Mahal ang gasolina pero bumaba na. The last time na nagpagas ako, 73. Diba? Kaysa naman 118. Diba? Pwede na din yun. Ano nga ba sabihin ko? First things first, kumain muna tayo. Meron akong gustong kainan dito sa Project 4. It's Beef Gourmand. So, pag sinabing Beef Gourmand, guys, ito yung mga food na masasarap. Pero, affordable. So, hindi siya masakit sa bulsa. So, hindi naman siya Michelin star, pero Beef Gourmand siya. Highly recommended. So, might as well try natin since hindi naman malayo, dyan lang naman po sa Project 4 and kakamadahin natin ang ating mga itinerary. So, second thing to do, magre-renew ako ng aking international driving permit. Nag-expire na siya, I think late last year. Remember, nung nagpunta tayo ng Japan, nag-drive ako. Nag-drive kami ni Leia sa Yupuin, di ba? Then, we're gonna go also repair ng ating Rimowa, yung aking Rimowa na luggage, guys, nasira na naman. So, nag-crack siya during my Australia trip. So, nung pauwi ako, bigla ko na lang nakita, nag-crack siya. Ilang beses ko nang na-experience nagka-crack yung Rimowa. Lagi kong ibinabalik sa Rimowa. Pinapalitan po nila ng bago. Yes, pinapalitan ng bago pero matagal, guys. It took me nasa around 6 months or more. Ganun po katagal. Pero wala naman akong choice. Kesa naman hindi palitan, di ba? Mag-aantay na lang talaga tayo. And last but not the least, kukunin ko yung aking passport. Nagpa-renew ako ng passport. Dito lang sa may Alimol, Cubao. Yes, sa Alimol, Cubao lang, hindi sa Asiana. Marami kasing satellite offices ang DFA for passport renewal na pwedeng dun na kayo mag-apply, mag-renew. Hindi nyo na kailangan magpunta sa MOA kasi medyo malayo from us. So, dito lang tayo in Quezon City area. At dahil dyan, let's go. Gutom na ako. I wanna eat. Okay guys. Kasama ko si Mother para din makalabas-labas at maarawan. Kapag ka nasa bahay ka, para magkakasakit. Alam mo yun, nakakaburyong. That's the word. Stuck ako sa bahay mula nung naano ako sa COVID. Oo. Ay,
Yun nga guys, hindi ko na ikwento pala sa inyo yun. So, actually na-aksidente si mother. Nabagsakan siya ng screen, yung window screen. Nangyari kasi, wait mahababang kwento to. Diyos ko po. So, tanongin nyo naman kasi kung kailan naman nangyari guys. Nangyari is, yes, May 16, flight ko to Australia. Akala ko hindi ako makakaalis. Buti na lang, si Hazel nag-take over. Sabi niya, Mami, ituloy mo na, malis ka na, ganyan. Ako na bahala. So, si Hazel yung nag-asikaso. So, ang nangyari ganito. Ready na akong umalis. Tapos, si Mama, nasa dirty kitchen, naghuhugas-hugas. As always, lagi naman siyang nandoon, nagliligpit-ligpit, ganyan. Actually, nandoon din si ate. Pero si ate lumabas. Tapos, bumagsak yung screen. Screen ng, sliding door na screen. Tumama sa ulo ni Mama, so dugo. Meron siyang 2 guhit dito sa noo, guys. Diyos ko po, tapos ang lakas ng dugo, tapos para siyang nahihilo. Ganyan-ganyan. So, sinugod sa ospital in short. Tapos, with that, syempre, tinahe, sinitiskan ka, sinitiskan siya, may anti-tetano, etc. Diyos ko po, nakaka-tense. Ano ma? Hindi sa pain. Oh, may sa pain, ganyan. Kung ano-ano kasi syempre matanda na eh, 'di ba? Tapos malakas yung dugo. Tapos parang nahihilo. So, yung mga signs na ganun medyo delikado. Labi na din sila kasi may observation pa, hinantay pa yung result ng CT scan. So, Alas 12 ng gabi kami nakauwi. yes, so late na sila nakauwi. Kaya, well, si Hazel nasa Korea na din noon, pero siya lang yung nagmo-monitor, tapos kasama niya yung sister ko na isa. Kasi yung sister ko naman, anong hospital ka nagpunta, ma? Nagkita na lang kami doon sa ano. Si ate, ang kasama ni mama saka yung sister ko. Kasi yung sister ko naman malapit sa Capitol, ano ma? And guess what? Ang tanong is paano bumagsak yung screen from sa second floor, doon sa room ni mama, papunta doon sa dirty kitchen. Si ate nilinis niya. So, Pahiga ang ginawa. oo, nilinis ni ate, tinanggal niya yung screen, tapos ini-standby niya doon sa, may patungan doon sa likod. Nandoon din yung aircon condenser. So, pinatong niya doon. So, siguro dumulas or something. So, sakto guys, talaga dito sa noo ni mama, gitna talaga. Yung position niya is parang ginuhit. So, from then, that was May 16, siyempre nasa Australia ako, hindi masyadong lumalabas din si mother. So, kaya ngayon, nilabas ko na siya. So, sabi ko ngayon, sumama ka na whether you like it or not, para mahanginan tayo. Alam, hindi pa ako tapos. December 16, last injection. Anti-tetano. Ay, may ganun. Ilang shot? 3. Ay, akala ko tapos ka na. Nakadalawa ka na eh. Oo, noong June 16, pangalawa. Balik ulit, December 16. Last na yon. Oo, last na. Ang laki ng hassle guys, sobra. Mga ganon. Medyo alanganin siya talaga eh. May mga bagay na parang nasa alanganin. Delikado yun eh. Hindi ko naman nasundan eh. Nasa baba ako eh. Dati Siguro, sinusundan ko yan eh. dumulas yung screen. Sakto naman kay mama tumama. Papasok na ako, tapos na ako eh. Palakad ka na. Oo, siya nandun, hindi siya tinamaan. Sana siya na lang. Sabi ko, Diyos ko. Okay guys, so itong pupuntahan natin. So the name of the place is Morning Star Eatery. So kung eatery siya, huwag na tayong mag-expect ng aesthetic, karinderya style. Pero it's not about the place because it's about the food. Ang kanilang cuisine ay mga Ilocano cuisine. Sikat sa kanila yung pakbet, pork barbecue, dinakdakan. So try natin tong mga to. Sana lang may parking. Pag walang parking, patay. Kain na ako. Pati ang nanay ko, kain na yan. Oo, nahihilo na nga ako eh. Tapos ang sarap sana ng bebang halo-halo. Bebang! Alam ko rin niya kay Bebang nung naano ko sa elevator. Basta itong taon na ko din. Ang dami kong accident. Alam niyo na rin yung kwento ni Bebang, no? Na-vlog ko na yon. I mean, sa SM naman yun, si mama, nalito siya sa escalator na para siyang halos Siraya tumumba ka. or something. Hindi man minsan gumaganon lang eh. Kailangan hindi ka, hindi ka nervyosa. Nervyosa ka. Wala lang. Ako lang kasi mag-isa eh. But anyway, ando doon naman ako, kaya lang, di ba? Nag-CR ka.
Hindi ko alam, guys. Tinulungan siya ng guard. Sana makapark tayo agad. As in, kaina-kaina ako. Saan ba yun? Dito lang, Project 4. Ganda ng kulay ng car. Yeah. Saan tayo ngayon pa-park? There you go. Tayo kakain. Oh. Ayun, naka-parking tayo, mare ko. Paano mo nalaman ulit? Kumain na ba tayo dito? Hindi pa, first time lang man. Bagong discovery lang natin yan. Na-excite ako bigla, guys. Kasi merong morning sun doon. Tapos meron din ditong morning sun. Parang tapatan sila. Tapos ang mga sasakyan, SUV. Tapos ang daming kumakain. O, i-rate natin yung kakainin natin, ha? Tingnan nga natin kung yung Bib Gourmand yan is totoo, di ba? Parang din morning sun dito, oh. Di ba? Plus yun pa. So, nandito na tayo sa Morning Sun Eatery. Ito po yung kanilang mga barbecue. May isaw. May... Hindi ko alam eh. May chicken. Ayan po ang kanilang mga barbecue. Itong mukhang inasal. Dugo, isaw, at puwet ng manok. Tapos lechong kawali. Some more. Yan. Ay, ano to? Ginataang tulingan. Dinding. Kambing daw to, guys. Kilawing kambing. Squid. Anong tawag dito, ate? Kilawin po, sir. Kilawin. At ayan pa. So, guys, papaitan pala to. Merong may sabaw. Ilalagay pala. Pagbarot niya kayo ng Kalderetang kambing. Guys, daming tao. Diba? Ayun ang nanay ko. So, this is our order. We have dinengdeng. We have sitaw kalabasa. Pork barbecue. And, anong tawag dyan, te? lechon po. Lechon. Kawali. Bibingka. Mainit pa bagong luto. Ang aga sinerve. Ate, anong sabaw to? Ano yun? Baka. Yes, oh, ang dinengdeng ilapit natin sa'yo. Sumihi ka sa dinengdeng. Tikman natin ang Bib Gourmand. Masarap ang ginataang kalabasa at sitaw. Barbecue. Panalo yung barbecue, guys. Ang sarap. Tignan natin ang dinengdeng. Guys, panalo yung dinengdeng. Yung dinengdeng na talagang authentic Ilocano. Bakit ko po alam? Nung araw meron kaming kasambahay na Ilocana siya. Madalas siya magluto ng pakbet, ng dinengdeng. At ito yung lasa. Ito talaga yung lasa nun. Na-remember ko. Sarap man, no? Masarap. This is Ilocano comfort food. Nice. Papa. Natin ang lechong kawali. Masarap din. Malutong, bagong luto. Approved Bib Gourmand. Masarap. Uulit.
Masarap. Ito yung barbecue na gusto ko. Bagong luto. Juicy. Manamis-namis. Nice. Mabet. Ha? Gusto yung dinding. May bulaklak ng kalabasa, meron dahon ng sayote. O, sa'yo to. Ano? Parang Mountain Dew. Bibingka. Tanggalin na natin to. Yes, para medyo maluwag tayo. Maganda yung texture. So, hindi nyo ganon. Cheese sila, cheese. Masarap din ang bibingka. Hindi dense. Maraming itlog na maalat, may keso. Bagong luto. Mas okay sana kung nyog. Pero dito, cheese. Mama. Masarap. Isa doon siya, pinakain na natin. Magkamukha sila. Ito yung kanilang mga bestsellers. Yan yung mga items. At pwede kayo magbayad sa GCash. Alrighty! Ay, so init. Ginit, yes! That is Philippines! Pagka malamig, hindi Pilipinas yan. Diba? Hindi, kahit daw saan, mainit. Parang init nga ngayon. Medyo extra init Iba yung panahon. as compared last Mahirap year. yung pagkain. Diba? Kailangan marami kang tao. Yeah, so what's it? Magluluto, maghihiwa, maghuhugas, mag-i-entertain, magliligpit. Reklamo ka ma? Wala. Bagay, wala. Ito, ganda na. Wait lang ha. Bumelo lang tayo sa malamig. Yan, tapat natin sa aircon. Okay guys. Well, I have to say yes. It's a thumbs up for Morning Sun Eatery. Beef Gourmand. Yes, agree naman po ako. Masarap. Masarap like masarap for being a karinderya, no? Barbecue, it reminds me of the barbecue when I was bata pa. Ganun yung mga barbecue sa kanto na bagong luto, juicy, manamis-namis, na maraming paminta, bet ko siya. Marami na rin kasi guys variation ng mga barbecue na hindi ko masyadong bet. Inahanap ko yung lasa ng barbecue nung bata ako, which, eto yon. Second is, the dinengdeng is so good. Tingin ko yung dinengdeng, ina-analyze ko yung dinengdeng habang kumakain ako kung bakit siya masarap. Tingin ko what makes it yummy dahil may luya. Lasang-lasa yung luya. Tapos maganda yung bagoong. Hindi masyadong matapang. Tamang-tama yung lasa. Parang wala mong bagong eh. Meron meron very light. Tapos yung ginataang sitaw at kalabasa naman, masarap din. Maganda yung sauce. Alam niyo yun, yung gata, magata siya. Tapos may hipon, so malasa. And then yung lechong kawali, bagong luto, yes. So, good. Marami silang klaseng barbecue, hindi lang ako masyado into that, kaya ang in-order ko pork barbecue lang. Pero, May lechon pa. yung katabi namin, ang daming barbecue yung in-order nila. Tapos meron din sila palang sisig, which hindi mo makikitang naka-display, pero meron sila palang menu. Kasi ako parang nag-settle na lang ako dun sa mga naka-display. Merong dinuguan, nag-iiba-iba din daw yung menu nila. Ang hinahanap ko kasi ngayon, pakbet. Pero bukas daw yung pakbet. Ganon, umiikot-ikot din yung gulay. So, tapos yung dinakdakan, tung dumating kami, kakaubos lang, pero gagawa pa lang daw. So, hindi na ako nakaantay. Pagka pumatak na yung 12 o'clock, tambak na yung mga tao. Haba na yung pila, mag-aantay na kayo sa upuan kasi hindi naman marami yung upuan. Pero marami ding nagti-take out. Kinuha ko yung kanilang contact number for take out. Hiwa-hiwalay din yung area nila. Tatlo yung space nila dito. Dito yung parang orderan, lutuan, doon yung kainan. Tapos dito yung kanilang bibingkahan at yung kanilang puto bongbong. Ayun. O, di ba? Ang dami ko nang nasabi. So, dahil dyan, bahala na kayo mag-try. At,
Sarado daw sila pag Sunday. Bukas sila from around 8 a.m. hanggang 9 p.m. Okay. Yan. Okay, dito lang sila sa Project 4. No, hindi po to sponsored. How I wish. Ay, papahinga na muna yung mami niyo, no? Magpahangin-hangin lang muna tayo. Nabusog ako, masaya. Yes. Ma, masaya ka ba? Oo. Ang total na binayaran namin, 520 pesos doon na sa lahat ng kinain namin. Which for me, not bad, cause masarap. Masarap, I mean, anong panglutong bahay, hindi ganon ka effort. Yung parang nanay nyo lang na nagluto. Yes, so ano naman sa Ilocano yung masarap? Diba? Ang masarap sa Ilocano, naimas daytoy. Ibig sabihin, this is delicious. O, diba? Eh, ano naman yung maganda? Ito. Napintas. O, diba? Napintas is me. Charot. Okay na sana, kaso may is me, you know? Hayaan nyo na, mami nyo naman yun. Gets nyo na ako lagi, ha? Oo. Nakakatuwa, meron pa palang gantong karinderya. O, siya. Let's go. Tayo na. Next agenda. Renewal lang tayo. Kapag apply na tayo before, so magre-renew lang tayo this time. Dito daw ang start. Ano mode of payment? Cash. Cash? By 2 kayo o yung dati? Yung dati na lang. Ito, 4,800. Done on our driving permit. Nakapag-renew na po ang mami nyo. Ito yung aking bago, tapos ito yung aking luma. So, 1 year lang kasi guys yung validity niya. And kaya siya dalawa, cause yung isa po pang Japan, tapos yung isa for all other countries. So, I paid 4,800. So, 4,200 kapag hindi kasama yung Japan. Gusto nyo may Japan, magiging 4,800. Tapos, dalawa yung marireceive. Pwede kayong mag-renew or pwede kayong kumuha ng international driving permit dito po sa AAP Tower sa may New Manila. Oo. Malapit lang siya sa Robinsons Magnolia. Dito rin tayo kumuha before, back in 2024 with Hazel. Meron silang mga satellite offices. Pwede din yung i-check kung saan mas malapit sa inyo para hindi na kayo pupunta dito. I think ito yung head office kasi ito yung AAP Tower. It's Automobile Association Philippines. Dito kumukuha ng international driving permit. Hindi na masyado matagal, siguro total process time 30 minutes. Okay, so let's go to the next agenda. Better na unahin na natin yung passport bago yung Remoa cause mahirap nang maalanganin sa passport kasi yung pick up nila from Monday to Thursday lang. And since Thursday ngayon, so kailangan na natin kunin, otherwise next week pa tayo makakabalik, no? Okay? So, let's go! Maganda yung gateway, guys. Yung gateway to bago. Masarap dyan tumambay, charot. Parang meron na akong bagong mall. Okay, saan ba yung parking? Naku, nalilito na ako. Okay, guys. Later, alligator. Gateway to to? Gateway to. Thank you! Oh, ito ang gateway to. Tandaan na natin, no? May mga dahon-dahon. Layo. Yun nga lang puno. Diba guys, ang ganda ng parking, ang taas ng ceiling. So we're now here at Gateway 2. Sobrang ganda ng Gateway 2. As in like, ang mall natin dito sa Pilipinas, state of the art. Oo. Saan ba tayo pupunta? Dito. Naliligaw po ang mami nyo. Opo. Ganda. Ito na yung bago kong mall. Dito na ako maglalagi. Natutuwa ako sa kanya every time nandito ako. Well, hindi nun madalas. Hindi pa ako nakakain ng pasta dito eh. Ano bestseller niyo? For the handmade fresh pasta, one of the bestseller Gherkinelli Bianco. Truffle butter and cream pasta. And then egg yolk ravioli with black truffles and lasagna verde.
Kat dito, Sa dry pasta, ma'am, cacio e pepe pasta, and then carbonara pasta. wala sa nabanggit ni Kuya ang gusto ko. Ba't ganon, Kuya? Hindi ako makadecide. Every time kakain ako ng pasta, dalawa lang yung pasta na gusto ko, which is aglio olio o kaya vongole. And for this time, parang gusto ko namang itry yung mga iba nila, pero parang ayoko. Kasi parang, di ba, gusto mo yung sanay ka na lasa. So, while waiting sa ating order, story time mo na yung mami nyo. So, I got na my passport. Ito yung aking bagong passport, tapos ito yung luma. Ay, baliktad. So, ito yung aking bagong passport, tapos ito yung luma, which pinunch na nila. So, nung kinuha ko tong bago, binutasan na nila yung luma. Itong passport ko, hindi pa talaga siya expired. Expired pa siya sa 2029. Kaya lang nag-renew na ako kasi wala ng page. Well, meron pa naman, 2 pages. Baka ma-question ka pa. So, kaya nag-renew na ako. So, pwede kayong mag-renew ng passport nyo kahit hindi pa expired kung justifiable naman na talagang wala ng pagtatatakan. Nag-apply po ako dito lang sa May Alimol, Cubao kasi mas malapit sa bahay. Hindi na ako nagpunta sa Asiana, which sa may MOA pa yun guys, malayo. Pero dati, doon kami nag-renew. Kasi ngayon, marami ng mga satellite offices. Ang DFA, meron sa Mega Mall actually, meron dito sa Ali Mall. Kung kayo ay mag-a-apply ng passport o magre-renew ng passport, merong appointment. O merong website, tapos mamimili kayo ng dates or places kung saan nyo gusto mag-renew. Tapos, ibubuk nyo, magbabayad kayo. Tapos, on your day of appointment, syempre, dali niyo yung mga requirements nyo. So, ayan po ang mga requirements. Kung first time nyo mag-a-apply, mas marami yung requirements. Pero kung renewal na lang, in my case, hindi na ako inian ng birth certificate. Bacon. Yung kanilang Caesar salad sauce. Bagong gawa. Parang hindi naka-stock. Mother Goose. Sige, share na lang kami. Yes, thank you. Ali olio and spaghetti meatballs. This is Ilonggo chorizo pizza, fusion between Italy and Philippines. Oh, di ba? Recommended nung waiter. Personal favorite daw niya. Sarap. Bet. Lalagyan daw ng honey. Honey chili, eme. Sarap nga. Al dente. Very good. Ganda ng song. Favorite ko yan. Kala ko nasa Amerika ako. Meron akong ginawang reels. Yan yung tugtog ko. Ang song no, reminds you of something. An experience or a time. Yung spaghetti meatballs pasta. Gusto ko lang ng something na red sauce kaya ako siya in-order. Tikman na din natin. Ang bango. Ano ma? Talaga?
Yung handmade noodles nila. So, tikman natin. Yung kanina, yung aglio olio, yun yung dry pasta, yung mga available na sa market. Mami, mamalinis kayo. Pagpasko, niluluto nila. Spaghetti with meatballs. Masarap. Creamy, saucy. So, hindi ko nang type yung texture ng pasta. Parang soggy siya. Well, ito yung kanilang handmade, no? Para siyang hindi pang spaghetti. For me, para siya sa akin pang ramen or pang Japanese noodles, udon. Parang ganun siya. Okay guys, busog na po kami. Lalagay lang namin yung mga gamit sa car. Tapos dadaan kami sa grocery. Ang dami namin bit-bit. Baka maiwan. Ito na ang bago kong mall. Gustong-gusto ko dito sa mall na to. Well, not so bago. 2023 pa yata to. Naglagay lang kami ng mga gamit dito sa car. Kesa bit-bit namin baka maiwan. Okay guys, so nabusog ako. Ang dami pang leftover. Sobrang in-order ko. Hindi na namin nakain yung pizza. Ako lang kumain ng... Hindi na kumain pizza. Pangalan na, ang dami ko namang in-order. Sabi ko kanina, wag na yung isang, ano ba yun? Pasta. Pasta eh, isa lang eh. Kaya na. Ay, napindot ko. Well, first time namin kumain sa Amano. Curious lang ako. Naririnig ko na to kay Hazel. Well, okay naman. I mean, masarap naman sila. Pero, ngayon ko lang na-realize na mas gusto ko pala ng dry pasta over sa handmade, sa fresh handmade pasta, no? Yung dry, yung mga available sa market, which is yung aglio olio, pagkatapos yung fresh pasta, yun yung spaghetti meatballs. Para siyang soggy na sa akin, na parang udon na yung dating. So, or hindi lang siguro ako sanay. Mas sanay ako sa dry pasta. Pero the pasta is good, and the pizza is also good, pero yung Caesar salad, medyo feeling ko mas marami pang mas masarap na Caesar salad over dun sa kanila. Well, nice naman. Ngayon, magpapahinga lang muna tayo. Napagod na ako. Parang hindi ko na kaya magpunta ng Rimowa. Kasi guys, yung Rimowa, sa ano pa eh, sa Shangri-La pa. Maski ako eh. Maybe, some other time, kapag papunta tayo ng Makati, kasi the time is already 4 o'clock na. So, kung pupunta tayo ng EDSA Mandaluyong, tapos babalik tayo, medyo gagabihin na tayo, rush hour, masasabay tayo sa rush hour. Isasabay ko na lang siya sa iba kong itinerary kapag papunta tayo ng BGC, Makati. Dito lang ako nagpark, pero yung passport is sa Ali Mall. Well, naglakad kami ni Mama, pumasok kami ng SM Cubao, tapos sa loob nun may shortcut, papunta ng Ali Mall doon sa passport. So, okay naman, at least nasa loob ka ng mall, malamig, di ba? And, nanay ko, Ma, okay ka lang? Nahiga na dito. Ma, okay ka lang? Paano pakaramdam mo? Madali akong mapagod. Wala din nakahiga. Patay tayo dyan. Paano ako pumuntang Canada? Ayun nga, iniisip ko nga eh. Baka Vietnam, hindi mo pa kaya. Akong humina eh. Nung naano siya sa ulo. Parang ganun. Well, anyway, papahinga lang ng konti at mag-grocery tayo dito sa Shopwise. Well, meron lang ako mga bibilin. Hindi naman talaga totally grocery. No, since nandito na, ren lang. Kesa magpunta pa sa ibang grocery, so dito na tayo bumili. Parang gusto ko ng something sweet, something cold, something. Yes. Ay, parang inatok ako. Yeah. Yung nanay ko naman, tulugan naman ako. Ma, ayos ka lang? Ha? Ayos ka lang? Uy. Marami ka bang grocery? Hindi, konti lang. May bibilin lang ako ng mga kailangan. Dito tayo sa Shopwise. Mother, meron lang tayong mga bibilin na charcoal dehumidifier. Parang ganito. Kung gusto nyong parang magsip-sip ng mga moist. Yeah, this is nice. Ooh, di ba? Bibili tayo. Ito din siya, pero 3. Tapos ito, 8. So, ito bilhin natin, mas madami. Anong herbs, Mother?
Oo, akala ko yung sinasabi ng nanay ko, herbs. Yung ano, hindi pang kain. Akala ko kung anong herbs yun. Anyway. Di ba pagkain So, yan? guys, sad to say, Rosemary. nabagsak po yung aking Osmo DJI. At so, bumalik po siya at ayaw niyang umandar. Nakakainis. Nakakainis talaga. Ito guys, tumabingi siya. Ayan, nakita niyo ba tabingi? Wala na naman akong camera. Kakabili ko lang dito last December. Tapos ginamit ko ng January. Ay, okay, oy. Bakit napakamahal ng mga extra virgin coconut oil? Ito yung mga magagandang oil eh. Ay, coconut oil. Olive oil, sorry guys. Ito yung magagandang oil. Olive oil, grapeseed oil, tapos avocado oil. Yan ang mga good for the heart. Okay, best for frying, roasting, cooking, all-purpose to. Ito, frying, baking, cooking, rich in vitamin E, tapos medyo mura lang. Yan. Ang mahal talaga ng extra virgin, $9.49. Itong extra light, $8.79. Yan, try natin to. Yun. 1 liter na siya, so okay na siya sa $3.99. Tatandaan nyo ba yung mga hotel natin in the past? May robot na din magde-deliver sa iyo ng toothbrush, ng towels, 'di ba? Pati sa yung mga restaurant, pwede na din silang mag-deliver sa iyo ng food. Ang galing, no? Grabe. Ano na lang ang meron after 5-10 years from now, no? Suha. Yes, the suha. Gusto ko to. Pa tayo. Yeah. Parang ang ganda nito, mapula, 'di ba? Kasi ito hindi masyadong mapula, oh. So dito tayo. Ang avocado, ayan po ang update. 304 ang kilo. Wow, bakit ang mahal ng mangosteen, Mariko? 'Di ba? Mahal ah. Guys, Kadayawan na next month. Alam ko pagka Kadayawan, mura ang mangosteen. Back then, nung nasa Corpa ako, nagpunta ako sa Davao, Kadayawan. Yung 1 kilong mangosteen, nasa 40 pesos, 50 pesos na. Ngayon, 535 na, ha? Very organized. Nakaayos ang lahat. Kuha ka na, mother. Yung mga ganitong kamatis, hindi makatas eh. Wala bang, yung Tagalog? Yung Tagalog, maliliit. Tagalog. Problem lang dito, hindi ko alam kung saan nakalagay ang mga bagay-bagay. So, number 10 daw yung bagoong na seeking. Nagpapabili si Hazel because your mommy is going to Korea. Dito daw sa number 10. Ito guys, seeking kaya lang hot. Hot sabi ni Hazel gusto niya yung classic. Okay. Miss, wala bang classic? Hot lang to. Oh my gosh. Puro hot. Pwede rin nating itry to si Dison. Kaso lang, spicy din. Okay. Ayun. Bali piyasa yung kanina. Ito. Regular. Yes. Masarap kaya? Kailangan natin ng powdered milk. Yan, pwede birch tree, yes. Pero ang laki. Ang gaganda ng tingkan. Regalo, no? Diba? Iba-ibang design. Oh. May maliit. Ang cute. Ayan siya. Mga salmon, fish. Meron pang white pampano. Anong pinupuntahan natin dyan? Walis. Oh, wala na tayong joy. Isang ganda nitong bakeware, oh. Nice, oh. Kaso wala naman akong current na paggagamitan. Yung isa plain lang. Nice, no? Daming magagandang cookwares. Oy! Diba? Gold it is. Gold.
type. Maganda talaga ito. May lakas na Tapos, ayun yung nanay ko. Bagong map. Eh, meron pa tayo rin eh. Meron pa ba? Oo, bago yung damit. Nagagamit ni ate. Huwag na muna, wala na tayong lalagyan. Yan. Adapter, dami-dami adapter doon from Omni. Ang cute nito, mga baking stuff, measuring, something, tapos mga spatula knife. Ay, ang cute. Gandang pang gift. The price, ito yata. Baking wear din. Itong mga human nature na shampoo, guys. Magaganda yan. Kasi they are organic. Meron din silang mga detergent pang baby, o di ba? Di ba ano to? This is detergent pads. Pads na guys. Okay, okay. Mga ganda. Meron din pala sa atin na ganyan, ano? Sa mga washing machine na automatic na siya. Mga pads na ganyan ginagamit nila Hazel. And also sa Amerika, ganyan din. Ay, ano naman ito? Ang daming mga brands ng Meadows, no? Laundry capsule. Ito din. Iniikot ko lang kayo dito, kasi hindi naman tayo laging nag-grocery sa Shopwise. So, dami nilang mga items din. O, di ba? Mga suklay. Hindi bang di na ako nagsusuklay? Ginaganon-ganon ko lang yan, mas binoblower ko lang siya, nasusuklay na yung buhok ko. Downy Calm, lavender and vanilla. Ay, bakit powder? Ano to? Ay, ganyan no. Diba? Parang ano siya. Deodorizer. Pero laundry scent booster. Mga pang laundry scent pampabango. Ngayon ko lang to nakita. Gugo. Tapos meron something sa loob. May parang ano ba yan? Baka yun yung gugo, no? Iba yung kanilang mga product. Diba? Curls, avocado, powered moisture. Pero ito guys, na-try ko na to. Maganda tong brand na yan. Yan, may anti-dandruff pala sila. Well, kung gusto niyo naman ng Aveeno, yan, mga Aveeno. Skincare, facial care, shampoo, conditioner. Ano? Colgate. Kasi mo nagtatanong ko, meron kang Colgate? Bakit hindi toothpaste? Colgate talaga. Paano yung close-up? Paano yung mga ibang brands, no? Wala lang, umiikot lang tayo dito. Pangbungang araw. Prickly heat. Ang ganda ng packaging. Wow. Nakalata. Tin can. Okay. Oh. Made in Thailand because of the sulat. Ayan na naman po ang Human Nature. Magaganda ang product ng Human Nature. Human Nature again. What's this oil? Skin Shield Oil. Wow, may ganun pala. Baka mga ano to, pang mga insect repellent. Sherbet is. Ito talaga yung pinunta ko dito. Sa True lang. Hello! Sa malamig. Meron akong ichichika sa inyo. Ito talaga, matutuwa kayo. You see? Meron ng frozen avocado. Guys, peeled na siya. Yung mga avocado sa ibang bansa, maliliit, tapos makikinis, hindi siya maugat, pagkatapos masarap siya. Avocado is something really new, di ba? Ilagay nila, new arrival, so bagong SKU daw nila. Berries. Sabi ng nanay ko, meron daw frozen na kiwi. Oh. Ayan ang ating nasirang luggage. We're done. We're done on our errands.
Sa ibang araw na lang natin gawin ng Rimowa. Kaya mo na yung Rimowa na yan. Okay. Yeah. So going home, it's sad na nasira na naman ang Osmo ko. Mukhang ayoko na ng Osmo DJI. Very sensitive yung gimbal niya. Pag nabagsak talagang gumaganon tumatabing eh. Hindi mo na siya... Kailangan nakasakot sa leeg mo. Saan di na babaksak? So, ayun na nga guys. Sira na naman po. Well, napapagawa siya. Pero, ayan, nakatabingi siya. Next siya. Yan ang sakit niyan eh. Nahulog siya from here to the floor. Pagbaba ko dito sa kotse kanina. Kakabili ko lang to noong December sa Korea. So, ilang months pa lang siya. Wala pa siya. Well, under warranty. Ang gusto kong bilhin ngayon ay yung Action 6. Yung latest ng Osmo. Try natin yun para hindi siya gimbal. Wala siyang gimbal. So, pag bumagsak siya, bagsak lang siya. And I hope mag-work siya, no? Okay ka na, ma? Alright, let's go. Asa yung nanay ko? Labas ka dito, hindi ka nila makita. Oh, diba? Nakataas ang paa. Pagod ako eh. May pinagmanahan ako. Ganyan din ako, tinataas ko yung paa ko eh. Minsan nga sa mga restaurant, kung ako makain, nakataas. Yung paa ko is, nakaano naman, Indian seat. Gano'n Hindi na naman. ako mapagod. Parang Yeah, so gusto ko ng something really cool. Pero dito sa area, hindi ko malaman kung saan ang bilihan ng mga fruit shakes, no? Wala akong makita. Ang sarap sana ng Jamba Juice o kaya yan, mga di- smoothie. ayan, nakita na nakaipon. Hindi ko lang masyado pang kabisado. Okay, let's go home. Magdadrive na po ako. Hindi na po ako mag-vlog. See you at home. Yes? kompleto eh, no, be? Oo. Tuwang-tuwa ang nanay ko sa abukado. Plan mo na lang. Mas mura yan. See ya. Buksan mo na natin ito rin. Dito pa naman tayo sa baba eh. Oo. So, malakas ang hangin sa labas, parang uulan. Okay. Back home, para akong nabunsol. So, napadami yata yung kain ko ng pasta na al dente. Well, anyway, okay. Meron pa akong 10 minutes. Mabilis lang to, guys. So, very, very quick grocery. Hindi na ako masyadong nag-grocery on a regular basis. Because, parang, yung aming household ngayon, hindi na ako regular nagluluto. As in, like, nagluluto ako kung kailan ko gusto. Si Chase nakatingin sa akin, no? Nakagano, no? Nagluluto ako kung kailan ko gusto. Or, if not, nagpapa-order na lang. So, very, na siya, hindi na siya masyadong structured. And, pwede rin naman ako mag-grocery anytime. And, minsan, inuutusan ko si ate. So, eto lang yung mga parang feel ko na kailangan ko ngayon. Ang main reason ko talaga ng pagpunta sa grocery is to buy yung binili ni Hazel na dalawa yung kabilin-bilinan niya eh. Rino, dahil pag nagluluto daw sila ng beef caldereta, and yung second, yung bagoong, pero may gusto siyang brand na wala. Actually, meron pero spicy. Gusto niya yung regular. Pero, hindi ko nabili. And also, yung gusto kong sorbet. Sinatan yun kasi meron siyang buko and lychee sorbet. So, yun yung gusto ko. Okay, yun lang talaga ang importante. Ito, tinapay. Ito yung leftover namin from Amano. Dito muna yan. Lalagay yan sa fridge. Ho-haul ko lang yung mga bago. I mean, yung mga hindi usual kong binili. All others kasi is the routine, no? Kung meron hindi routine. Okay. In no particular order. Okay. Eto. This one is first time kong binili. I don't know. Yung Meadows na brand, maraming klaseng items na meron sa Shopwise. So, napansin ko may snacks, may kung ano-ano pa. So, tinry ko tong laundry detergent nila first time. Let's see. Parang interesting yung nano, tapos yung antibac, tapos yung ultra clean. Alam mo yun? Yung mga sinasabi minsan parang ma-attract ka eh. Dito na natin ilagay. Diba? O, meron pa ako ditong Ariel, oh. Yan. Pumili ako ng Bliss. Kasi, guys, nakalagay may 20% more. Diba? Parang makaka-discount ka ng 20%. Ganyan talaga. So, habang ako ay nag-haul, naglilikpit na din ako. Yes, yung iba dito, usual naman. So, wag na yan. Favorite ang nanay ko. Alam niyo na rin yan.
Meron dito ng sabon panlaba. O, bumili ang nanay ko ng kanyang facial moisturizer. Ganun. Tapos, ito, hindi ko kadalasan binibili. Yung nanay ko din nagpabili ng basahan. Microfiber daw, 12 pieces for only 400 something. Tapos ang nandito naman si Joy at saka Bats. So wala na to. Mabilisan lang tayo dito. Kasi alam na nila yun. So dito naman merong kape, merong itlog. So ayos na rin yan. Tapos ito na, yan, ma-help me. Yan, yung binili nating avocado at ako ay avocado shake o kaya avocado toast. Ano kayo dyan, diba? Ito daw ay galing Denmark. Tapos ito naman ay ano lang din, chicken lang. At saka chicken tocino. Another bagong bili. Yes, ito guys is Meadows din. Tapos dehumidifier siya. So ilalagay ko siya sa room, sa mga cabinet, sa mga ilalim dyan, kung saan dyan, para yung moisture masipsip niya. Kasi ano to para siyang bolang bilog-bilog na maliliit. Tapos over time, magiging water siya. Pag kami moisture guys, hindi siya okay, no? Yung moisture nagiging molds. Eventually yung molds, bad for the health. Okay? Help me. And we still have here. Ito yata yung mga usual ko rin naman. Wala naman yata bago dito guys. Yung itlog, lagay mo na muna sa rep. Kasi meron pa tayong itlog, nakakabili lang. So, hindi pa yan agad magagamit. What do we have here? Wala namang bago Walang bago, guys. So, bumili ako ng marshmallow. Bakit kanyo? Meron akong trip. Gusto ko gagawa ako ng scramble. Actually, dadaling ko kay Hazel yung scramble. Bumili ako ng scramble mix. Walang maliliit na marshmallow. Di ba yung ginagamit, yung maliliit lang na marshmallow? Wala akong mabili. Ito na yung pinakamaliit. So, binili ko na din. Di kong ayaw wag. Papabili si Hazel ng pancit canton. So, binilihan ko siya. Hindi rin naman yung bago. Ano pa ba? Mga bago dito. Wala namang bago. Sampurado ng nanay ko. Ito. First time ko rin itong binili, guys, yung oil na grapeseed oil. Which is nakalagay naman dito. Best for frying, baking, cooking, rich in vitamin E. So, ayan. Try natin. Ano pa ba? Wala namang bago Yun nga, binili ko itong Tapos, bumili ako ng watermelon. Parang uhaw na uhaw ako. Minsan gusto kong bumibili ng mga ganito guys kasi naman bagong slice. Parang kita mo na agad kung ano yung nasa loob. Minsan kasi di ba bibili ka ang putla, tapos hindi okay o kaya matatapon na. At least ito kitang-kita ko na. Tapos freshly sliced naman siya. This is 165 pesos. Okay. Ano pa ba? Yung mga Meadows na nabili ko, although matagal ko nang ginagamit. Tapos ito, cinnamon. Malalaman nyo kung saan ko gagamitin ng cinnamon, pero ayaw ko ng cinnamon sa pagkain. Sa iba ko siya gagamitin. Hindi sa pagkain. Yeah. What else? Ang nandito ay fresh milk. Saka soy milk. Ano pa? Merong powdered milk, merong cane vinegar, may Milo. Para sa champurado. Pwede rin naman avocado. Sarap ang powdered milk guys sa mga desserts. Ano pa meron dito? Sugar, patis, di ba? Yung ating favorite na patis. Ayan. Nor. Chicken cubes, nor sampalok. Yung bagoong ni Hazel. So, ito yung binili kong bagoong. Ito lang yung hindi maanghang. So, try na rin natin si Dison. Kasi si Dison, okay din siya. Yung mga gulay, yung mga fruits ni Dison, yun ang binibili ko din kasi maaayos. May kape, may Milo, may sardinas, merong, cane vinegar, asukal, ano ba to? Ito nga. Ito yung isang pinunta ko doon. Kasi the other day, inutusan ko si ate sa grocery para bilhan ako nito. Wala siyang nabili. Out of stock daw. Pero sa Shopwise,
Sa Gateway meron, o di ba? Bumili ako ng Rino, bilin din ni Hazel to. Dadaling ko sa kanya. Okay, that's all. Sardinas, asukal, Milo, Milo na zero sugar. Tapos Milo na hindi zero sugar. Tapos, ayun, nanay ko, bumili ng, ano nga ito? Chia seeds. Asukal, sardinas, kape, tissue, facial wash. That's it. Yun na yun, guys. Nagmamadali ang mami nyo. Yes, nagmamadali ang mami nyo, guys, kasi malapit nang maubos yung battery. So, nothing special sa mga binili ng mami nyo. That's the usual thing. At hindi nga ito kompleto. Yes! Kompleto tayo. Hindi yung kompleto mo. Yung bar na sabon, nasa na? Ayun, nandito dito. Ay, yung bar na sabon? Kasi yung bar na sabon. Oo nga. Ay, mayroon pa pala akong, cane vinegar dito. Diyos ko, kadoble-doble na mga kumare. Ayun na yung sinasabi ko. Hindi ko kasi tiningnan. Alam niyo yun? Tapos, meron pa din ako dito. Ang patis. Bumili ang patis, meron pang patis. Yung mga... Ay, nako, Haide. Kaya mo na nga siya dyan. Alright, marami pa tayo dito. Corned beef, may mga sardinas, condensed milk, mushroom. Oh, di ba? Marami pa palang suka. Kaya mo na yan. Suka lang naman yan. Ang cooking oil natin, ang paubos na. Okay? Alright, guys. So, that is it for our vlog today. Sana naman nag-enjoy kayo, no? Guys, napakatamis ng watermelon. Seedless at so sweet. Sarap. Parang ang sarap niya i-juice. Sarap. Nice, nice. Ma-dispatch na yung naiwan na yan. Yung chicken inasal, wala na yan. Ano yan? Ito? Yeah. May tawag dito diuretic ba? Yung magbibigay sa'yo ng water. Tingnan natin sa internet. Ang daming nasasabi. Nagagalit na yung rep. Sandali naman. Nga nagagalit na siya. Diuretic. Okay. Meaning. So, diuretic, also known as water pill, is any substance that promotes diuresis, which is the increased production of urine by the kidneys. They primarily help the body eliminate excess sodium and water. Okay. Diuretic food. Tingnan natin kung papasok si watermelon. Diuretic foods. Okay. Ayan. Ayan. True. Tama ang mami nyo. Common examples of diuretic foods are water-rich produce like cucumbers, watermelon, celery. Oh, celery? Matubig pala yun. Potassium-rich items such as bananas and tomatoes. Tomatoes, yes, matubig. Pero banana rin pala. So, ang next tanong natin, good for the health or not? Are diuretic foods good for you? Yan. Yes, diuretic foods are generally very good for you because many natural diuretics are whole fruits and vegetables. They are excellent sources of essential vitamins, antioxidants, and water. They primarily work by stimulating your kidneys to flush out excess sodium and water, helping to reduce bloating and mild fluid retention. So, good pala tong, watermelon. Kaso lang, ang next tanong natin, hindi natatapos no? Kala ko ba, mami, ayan, 2 minutes na lang. Ang next tanong natin is, okay ba yung mga diuretic food sa gabi? Since matutulog na tayo, di ba, baka naman madidisturb yung sleep natin dahil magigising tayo in the middle of the night, no? So, ayan, tanong next. Are diuretics food good at nighttime? Yan. Ang galing ng internet, guys,
Ibig sabihin, readily available yung information mo, isang pindot lang. Okay. Diuretic foods are generally not good to eat at night. Yun lang. It's already 9 o'clock o hindi daw siya dapat kinakain sa gabi because they stimulate the body to shed water and increase urination. Diba? Meron kayong extra knowledge for today's vlog, ha? Oh, kahit na hindi siya okay, kakainin ko pa din siya. I mean, hindi pa naman ako matutulog dahil ako po ay magre-review pa ng vlog para bukas meron tayong upload. Diba? Pinapabilis na natin ng upload, diba? Baka mausog. Huwag ko kontra. Or nanay ko na naman, diba? Kumakaluskos na naman. Medyo nai-stress ako sa mga kaluskos. Nagre-repeat tayo eh. Ano ba? Ma, ayaw mo watermelon? Gusto. Waan ka ta? Oo. Dapat sa'yo, hindi ka masyado sa gabi nito. Kasi baka ma-disturb yung tulog mo eh. Kasi wiwiwi ka ng wiwiwi. Okay guys. Again, totoo na to. Bye-bye. Eto na talaga. Bye! Thanks for watching!